Meron ka na bang alam na nakulong dahil ng chismis? Meron na po. Marami na po. Opo. Totoo? Ayan. Opo. May nakukulong ho dyan. Ano ho? So, iba-iba hong uri yan. So, examine natin very quickly. Ano ho? Meron po tinatawag na slander o yung paninirang puri. Ito yung publiko na sinasabi mo, ganito siya, to the point na nasisira yung reputasyon ng isang tao. Lalo kapag ginawa ito online, tumataas yung parusa. Kung naman ito ay panulat, no, libelo ang tawag. Pero dito meron tayong tinatawag na para sa mga marites specifically. Under Article 364 ng Revised Penal Code, hindi madalas po ito nadidiscuss sa television, no? Ito yung krimen na intriguing against honor. Ano ba yun? Yung nangiintriga ka, hindi ka naman talagang diretsyong naninira, pero yung mga insinuations mo ay yun yung nakakapanira. Para ba siyang merong tricky or secret kang sinasabi? Ito yung parang nagbo-blind item ka pa, pero talaga namang yung tao na yun, yung sinasabi mo. Ay, may tanong ako sa'yo. Pwede bang kumonsulta? Paano kung online yung ginawa niya sa'yong yun? Yes po, that is qualified by the Cybercrime Prevention Act. Tataas po yung parusa ng 1 degree. Kaya po talagang may nakukulong ho dyan. Kaya wag po nating uugaliin, no, na yung mapang-intriga tayo, lalo na sa'yo, ha? Jessa, pag may nagtanong sa'yo, ano ba sa palagay mo yung ganito, ganyan? Hindi yung, uy, alam mo, sweet sila. Hindi ganun. Siya ang tanungin mo, di ba? Bilang isang kaibigan, obligasyon mo, Jessa, na just yung mga secrets, tsaka yung mga observation mo, huwag mo pagsasabi sa iba. Ituro mo siya, siya ang tanungin mo, hindi ba? Otherwise, pag dinimanda ka ni Belle, ay maaari kang makonvict dito sa intriguing against honor. Meron palang ganon. Against honor. Intriguing against honor. Alam mo, madali lang yan eh. Magtanong kasi muna bago mag-post. Di ba? Mag-verify ka Parusa. muna, imbestiga bago mag-post o kaya mag-chismis. Kung hindi, marites ng city jail ang dating mo. Ayan, oo. So, okay. So, si Doc Camille naman. Ito ba ay pangkaraniwang problema? Siguro lalo na ng... Pero pati lalaki, di ba? Pinipili ang barkada, inuman, kesa dun sa asawang naghihintay sa bahay. Ganon din sa babae, pag sumama sa mga girlfriends yan, nagagalit yung lalaki. Ano yun? Kumisan kasi ate ko rin, kung sinasabi nating may mga possessive partners, meron ding mga possessive friends. Kaya talagang mahirap dito dahil kasi may mga kaibigan na tinatanong saan ka na, anong oras ka, bakit, o kaya yung bang palaging ba't hindi ka nag-text? Kumisan ganun din ng mga kaibigan. Pero pagdating dito, alam nyo naman kung ano yung limitations eh. Alam nyo yung boundaries ng friendship, alam nyo rin ang boundaries pag partners. So dapat siguro hindi kayo talaga aabot sa tinatawag nating labis na panibugho or extreme jealousy. Dahil kasi kung aabot tayo sa ganung pagkakataon, hindi kayo talaga magkakaintindihan. Lahat ng messages na mangyayari dito, bibigyan nyo or mag-i-insinuate kayo ng hindi maganda. Sasabihin nyo, naku kasi mas gusto mo na si ganyan, mas gusto mo si ganito, or mas mahal mo kasi sila kaya ganito. So sana huwag umabot sa ganung punto dahil kasi pagdating sa ganyan, may tendency na ang isa't isa pwedeng maging demanding. Pwedeng demanding na partner, pwedeng demanding friends. Tapos eventually, you isolate yourself. Ikaw ngayon na magkakaproblema kasi baka magkaroon ka ng depression or anxiety dito sa pangyari ito. You don't know kung sino yung pipiliin mo. So sana pagdating sa ganyang pagkakataon, bigyan mo rin ng pagkakataon yung sarili mo na tignan mong maigi, mabuti ba talaga itong kaibigan? Or yung partner mo ay talagang possessive at magiging excess baggage mo lang. Yun lang po. Ayan. Pero di ba, Dr. Love, sa Biblia, merong merong who should be first in your life, who should be second in your life. Hindi ba may ganyan? Oh, meron gano'n, Ate Corinne. Pero ang pagbabasihan natin dito, hindi natin maipapantay yung kaibigan sa karelasyon. Kahit 20 taon na kayo magkaibigan, mas matimbang ang karelasyon. Kung yung nanay nga, tsaka tatay. Naging karelasyon ko yan nung isilang na ako, no? Hanggang sa of age na ako. Na-meet ko yung babaeng mamahalin ko, iiwanan ko yung magulang. Nasa Bible din yan, iiwanan yung magulang. So, mas matimbang talaga yung karelasyon. Jessa, tanggapin natin ang katotohanan. Hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. No? May buhay siya.
kung kaibigan ka niya talaga, mauunawaan mo yung kanyang katayuan na mas mahal niya yung karelasyon niya kaysa sa inyo. Yun ang totoo. Ang kay Belle, ang paliwanag ko lang totoo, na pipiliin mo yung karelasyon mo. Pero pag may karelasyon ka, pag-aralan mo rin kung merong red flags na nakikita. Pag may red flags, bumitaw ka. Kasi masisira din ang relasyon nyo. Oo, total, hindi pa naman sila kasal eh. Pag kinasal kayo sa harap ng Panginoon, yan, may basbas talaga ng langit yan na kailangan iiwan mo ang lahat para sa karelasyon mo. May ganun eh. Yun yung sanctity of marriage. Right. Na wala sa inyo dahil nagsasama-sama lang kayong ganyan.